Tinatayang 65% ng mga kabataang mag-aaral ang nakararanas ng bullying ayon sa isang survey. Kaya't isinusulong ngayon ang pagpapalawak ng Anti-Bullying Act para sa pagpapaigting ng proteksyon sa mga kabataang Pilipino. Si Sheila Natividad sa sentro ng balita. Para kay Nanay Sherna, hindi natatapos sa paghahatid sa eskwela ang pag-aalala bilang isang magulang. Sa bawat araw kasi na pumapasok ang kanyang anak, hindi niya maiwasang isipin kung ligtas ito at malayo sa anumang uri ng pang-aapi sa loob ng paaralan. Pag umaalis sa bahay, kinakabahan dahil hindi na po sila safe ngayon sa panahon ngayon. Hindi rin ito basta pangamba lamang para sa kanya. Anya, minsan na rin kasing nakaranas ng umano'y pambubuli ang kanyang anak. Karanasang ayaw na niyang maulit pa. Minsan ayaw niyang pumasok. Mama, ayaw kong pumasok, mama. Nagtataka po kami bakit ayaw niyang pumasok. Yung pala, meron pong nambubuli sa kanya. Sa datos ng Program for International Student Assessment o PISA, 65% ng mga mag-aaral sa bansa ang nakararanas ng iba't ibang uri ng bullying. Noong taong 2022, 43% ng mga babaeng estudyante at 53% ng mga lalaking estudyante ang nakaranas ng pang-aapi sa loob ng isang buwan. Kaya kung mapalalakas ang Anti-Bullying Act, sabi ng inang si Sherna, Natutuwa po kami na kung hihigpitan po nila sa pagsasaklaw ng batas na yan. Dahil halos kadalasan po kasi ngayon mga minor de edad po ang nangyayari na may mga bullying at saka hindi lang po doon, umaabot din po sa patayan. Sa inilatag ni na Akbayan Party List Representative Chel Jokno na House Bill No. 10038 o ang Expanded Anti-Bullying Act, hindi na lamang elementary at secondary schools ang saklaw, kundi maging higher education at technical vocational institutions. Sa panukala, palalawakin ang definisyon ng bullying, kabilang ang mga gawaing pamamahiya, pang-isolate, diskriminasyon sa relihiyon, kasarian, paniniwala at iba pang personal na katangian. Obligado rin ang mga eskwelahan na magtatag ng support teams, magbigay ng mental health referrals kung kinakailangan at magsagawa ng taunang pagsasanay para sa mga guro at iba pang kawani. Giit ni Jokno, mahigit isang dekada na mula nang maisabatas ang Anti-Bullying Act, pero libu-libong paaralan pa niya ang hindi paganap na nakasusunod sa mga itinakdang anti-bullying policies, dahilan para patatagin nila ito. Kung maisa sa batas ang panukala, bukod sa mapalalakas ang umiiral na Anti-Bullying Act of 2013, makalilikha rin ng mas ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagkakaroon ng standardized complaint mechanism at administrative sanctions para sa mga mapatutunayang lalabag. Sheila Natividad, para sa Bayan.